Nako po, ginawan po ng intriga po mga kabida, no? Ito hong paglabas po ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, ano, mga kabida, kahapon. Kung saan po ay nagpasabog po ito, idinawit po mga kabida, ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa issue po ng insertions po, ano, sa 2025 national budget, ano po. Okay? Sa isang panayan po makabida, no, kay Mr. Ronald Llamas, isa daw political analyst, ano, okay? At kilalang pink at saka yellow, ano, mga kabida. Meron po siyang mga insinuations po, ano. Unang-una po, ito daw paglabas po ni dating ako Bicol Party List Representative, mga kabida, Zaldico, meron daw kumausap daw sa kanya, ano? Batay daw sa chismis. Okay? Na isang senador na nanggaling ho sa oposisyon, ano? Now, nung tinanong po itong si Llamas kung anong klaseng oposisyon, okay? Sumagot ito na definitely hindi po sila na oposisyon, ano? Yung peke na oposisyon. Ito hong Duterte na oposisyon, ano? Mga kabida. Okay? Yun yung sinabi po niya eh. Ano po? Malinaw po yun. Okay, pangalawa po, ito hong paglabas daw mga kabida ni Zaldico, ang direktang makakabenepisyo dito is yung Duterte camp. Yung opposition, ano? Duterte, opposition. Okay? Although, on one hand, baka makakabenepisyo dito, ano? Ito hong Duterte opposition. Why? Kasi po, dito pa lang, at least makukonfirm yung sinabi po ni Vice President Sara Duterte, ano, na 2 tao lang po ang may control, ano, sa budget po ng Pilipinas, mga kabida. Ito hong si dating House Speaker Martin Romualdez at ito hong si Zaldico, ano po, mga kabida. So, yung parte na yon makakabenepisyo po ito hong Duterte opposition, ano, mga kabida. Sa kabilang banda naman, doon po sa sinabi po ni Llamas, mga kabida, na meron pong kumausap na senador, okay? Ako, duda po ako, intriga lang po yan eh. Okay? Sino man daw na senador ang magkusang loob na kausapin ito hong si Zaldico, alam naman po nila na hostile ito. Hindi po sa kanila ito, mga kabida. Okay? Pangalawa po, okay? Kung ako po si Zaldico, papayag ba ako na umanib doon ho sa oposisyon? Okay na po yung kanyang position po ngayon, ano, mga kabida. Nasa labas ng bansa na po. At in fact, kung totoo po yung sinabi po niya, mga kabida, na pinayuhan siya ni dating House Speaker Martin Romualdez na mananatili na po sa labas ng bansa at hindi na po uuwi po ng Pilipinas. Okay, safe na po siya doon. Ano, mga kabida? Kasi ito palang in-action po na ginawa po ng gobyerno, ano, laban ho kay Zaldico, mga kabida, na wala ho silang ginawa para lang po mapabalik po dito sa Pilipinas. Meron ngang mga insinuations na dapat kansilahin na raw ito hong pasaporte po ni, anong tawag po dito, Zaldico, hindi po ginawa po yan, ano, ng gobyerno dahil wala dong batayan. Walang kaso, ano, mga kabida. So, yun. So, I don't think na totoo po yung sinabi po ni Llamas, mga kabida, na meron pong kumausap na isang senador. Dapat pinangalanan po niya ito, ano, mga kabida, kung totoo po. Okay? Eto, pakinggan muna natin, ito kung naging panayan po sa kanya ng 1PH po, ano, mga kabida. Narito po. Marami kasing, kumbaga, daming opposition, quote-unquote, groups right now. Kung bumaliktad siya, tumiwalag siya, nasan siyang panig ngayon? Well, clearly, kung sino ang beneficiary ng kanyang testimony ay yung oposisyon. Yung clear beneficiary ng kanyang testimony are the Dutertes. No? At ang chismis ay may isang senador na kumausap sa kanya. No? Na, ang chismis na may isang senador na nasa oposisyon na handler niya ngayon. Chismis lang naman yon. Chismis lang naman yon.
When you say opposition kasi, you have to be clear dahil a lot of groups are Maraming claiming to be the opposition. Oo, Which opposition? Kami, opposition din kami. Definitely, hindi kami yun. Okay. Any idea kung aling opposition group? Oo, the Duterte opposition. No? Okay, so... The fake opposition. Okay. Kasi kung ina-narrow down natin yung Senate minority which has 9 members, like, can you narrow it down to like maybe 5? Isa dun sa 5 out of 9? Tumawad ka pa. So, mahula eh. Ayun. So, hindi po nanggaling sa kanila. Hindi po yung kanilang opposition na sinasabi hong nanggaling yung isang senador, mga kabida, na di umano kumausap kay Zaldico. Although niliwanag po niya, mga kabida, na haka-haka lang po yun. Kumbaga, usap-usapan lang po yun. Yung sinabi na may senador. Pero yung pag-brought up lang po niya, mga kabida, sa issue na yan, malaking na yan intriga na po yan, mga kabida. Hindi po natin alam kung totoo ba yung sinabi po ni Llamas po, mga kabida. Okay, pero sa akin pakiwari po, parang imposible po. Wala hong senador, na mula sa Duterte camp na maglakas loob po na kausapin ito hong si Zaldico. Kasi gaya na sinabi ko po, hostile ito, mga kabida, hindi po kaalyado ito hong si Zaldico. Diba? Tsaka pangalawa po, alam naman po ng lahat po siguro, na ito hong si Zaldico po, mga kabida, hindi na po pinapabalik po dito sa Pilipinas. Okay? Kahit na po sinasabi po, mga kabida, na dapat bumalik para po sagutin ang lahat. Pero yung action po, okay? Yung action po, parang may indication po, mga kabida, na pinoprotektahan ito, mga kabida, na hindi po makabalik sa Pilipinas, ito hong si Zaldico. Alright? So, yun po, mga kabida. Ito hong paglabas po ni Zaldico, sa palagay ko lang po, kumbaga, backs against the wall na po ito, mga kabida, wala na pong choice. Kasi po, feeling siguro ni Zaldico parang pinabayaan na po siya, inilaglag na po siya ng gobyerno po, mga kabida, ng kanyang mga kaalyado. Kaya siguro, parang legacy na lang po ito na magsabi po siya ng katotohanan kung meron man pong mangyayari po sa kanya, mga kabida, yun yung ginawa po niya, sinabi po niya yung totoo. Doon sa kanyang video, sinabi nga na doon pwede ho siyang barilin, pwede siyang patayin, mga kabida, pero at least sinabi daw niya yung kanyang nalalaman po patungkol ho sa budget po, 2025 national budget po, mga kabida. Okay? Wala na pong mawawala sa kanya Kasi kung tutusin, kung gusto lang talaga siyang habulin po, mga kabida, ng gobyernong ito, matagal na po. Di ba? Matagal na po yun nga ang insinuation po, mga kabida, na dapat kansilahin na po yung kanyang pasaporte, hindi po ginawa po ng gobyernong ito, mga kabida. Diba? Kasi sabi po nila, hindi daw maaaring kansilahin dahil wala daw batayan, para kansilahin yung kanyang pasaporte. So yun pa lang, malaking advantage na po yun, kay Zaldico, po, mga kabida. Diba? So, kung ako po si Zaldico, hindi po ako, hindi ko po kakausapin yung mga taga-oposisyon. Papanig po ako sa administrasyon kasi nasa poder Mas safe po si Zaldico, mga kabida, kung nasa panig po siya ng administrasyon kaysa sa oposisyon. Po? Diba? Mindset lang po. Diba? Common sense lang po, mga kabida. Okay? Total, wala na pong mawawala sa kanya Okay? Unang-una, inakusahan na po siya na nagkamal po ng napakalaking pera po, mga kabida. Pangalawa po, hinahanting na po siya ngayon, po, mga kabida. So, wala na po siyang tatakbuhan po, kundi magsalita na lang po siya ng kung ano po yung nalalaman po niya. Kaya yun yung nangyari po kahapon. Kung iba yung interpretasyon po ng ilang grupo po, lalong-lalo na po dito ho sa anti-Duterte forces o sa mga anti-Duterte forces. Unang-una, pinasinungalingan po nila, kinwestiyon po nila, mga kabida, yung laman po ng pahayag po ni Zaldico kahapon
Okay? Lalong-lalo na po, ito hong issue po ng 100 billion pesos na kung totoo daw ito mga kabida, bakit doon pa idinaan sa, anong tawag po dito? BICAM? Bakit hindi man lang idinaan po doon po sa NEP? Pwede naman daw sa NEP pa lang, pwedeng ipasok daw yun ng Pangulo po, ano? Mga kabida, kung gugustuhin po ng Pangulo, ano? Pero meron akong nabasa, okay, na paliwanag kung bakit doon po sa BICAM, mga kabida, no? Ang sabi po doon sa nabasa ko po, okay, kasi po, kung sa NEP po idaan, ang insertions, mahalata po kasi public kasi yung NEP Makikita yan, mga kabida, no? Public po yun. Unlike doon ho sa BICAM, isikreto nga hindi nga pwedeng i-cover. Closed door nga, ano? Ito hong BICAM conference po, mga kabida, ano po? Diba? So, paano ho malalaman yung insertion doon sa BICAM? Unlike sa NEP, kitang-kita po yan, makikita po yan, mga kabida, no? Kung ano po yung nilalaman po ng NEP. Yun yung paliwanag po kung bakit doon po sa BICAM in-insert di umano ito hong 100 billion pesos. Ayon po sa pagkasabi po, mga kabida, no, ni dating Congressman Zaldico. Okay, bakit hindi po sa NEP? Yun kasi yung argument kasi ng mga hindi po naniniwala ho kay Zaldico, mga kabida. Lalong-lalo na po ito hong si Lacson. Okay, sabi po ni Lacson, kung gustuhin daw ng Pangulo, okay, na mag-insert, doon pa lang sa NEP, nilagay na daw niya doon, ano? Bakit hindi po sa NEP? Bakit po sa BICAM? Yun yung sagot. Okay, ang sagot, sa BICAM kasi, sikreto. While sa NEP, in public yan Publicized po yan, mga kabida, ano po? Okay? Now, meron po silang challenge po kay Zaldico. Lalong-lalo na po, ito hong si Undersecretary Claire Castro po, mga kabida, na todo depensa po kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po, mga kabida. Okay? Kung matapang daw itong si Zaldico, dapat inotaryo yung kanya kong mga sinabi. Okay? Ito din si Lacson, yun din yung kanyang tunada po, parang isang script lang yun mga kabida. Yun din yung sinabi po niya. Wala daw face value yung mga sinabi po ni Zaldico, mga kabida, kasi hindi po nakanotaryo. Okay? Kung gusto daw niya, pumunta daw siya sa Senado at magnotaryo, mga kabida, pwede naman pong inotaryo yung mga sinabi po ni Zaldico sa labas, Like for example, kung nandun siya sa US, pumunta po siya doon sa Philippine Embassy po sa US, at doon po siya manumpa na yung lahat na sinabi po niya online, totoo po yun. Okay? Wala akong problema po doon Kung notaryo lang po yung pinoproblema po ni Lacson, ni Undersecretary Claire Castro, pwede hong gawin yan, ni Zaldico, Total, kung hindi po totoo yung sinabi po niya doon po sa online, pwede ho siyang kasuhan po ng libel, mga kabida. Okay? So, yun po. Okay?